Pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, simbang baklaran. Ados ng buwan ng Hulyo. Sa ating mga headlines sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hala! Ipinag-utos na ang mas malalim na investigasyon sa pagkawala ng 34 na mga sabungero. Wow! May magagawa kaya ang NBI at PNP rito? Samantala, publiko binalaan sa imported na sibuyas sa posibleng kontaminasyon ayon yan sa Department of Agriculture. Absolute divorce bill muling inihirit na aprubahan sa 20th Congress. Tangkang paghiling ng house arrest ni dating Congressman Arnie Teves maagang binaril ng DILG. 12 katao kabilang ilang vlogger kinasuhan ng cyber libel ni Senator Riza Hontiveros. Main Shabu Lab at pangunahing supplier ng droga sa Central Visayas sinalakay ng PNP at PIDEA. Raid pa more. Illegal naman na pasugalan sa Tarlac ni raid ng anti-cybercrime group. 74 katao inaresto. Dami. Gobyerno kinalampag ng simbahan sa pagkalulong ng mga kabataan sa online gambling. Isdang tawilis, ayan, isama na natin ang tilapia dyan. Sa Taal Lake, ligtas kainin. Pangambang kontaminado ng bangkay ng tao, pinawi. 1,000 pisong buwan ang alawan sa mga estudyante isinusulong sa Kongreso. Kaya ba yan? Maganda pero kaya ba? Yun na nga. At ngayon sa detalye natin o balita, unahin natin ang kalagayan ng panahon. Binabantayan ngayon ng Pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sama ng panahon sa layong 330 kilometro sa silangang bahagi ng Tuguegarao, Cagayan. Nananatiling mataas ang tsansa na maging tropical depression ang nasabing LPA sa loob ng 24 oras. Kapag ito ay naging ganap na bagyo ay tama ba? Bising na nga ba ang magiging pangalan? Samantala may isa pang bagyo na binabantayan sa labas ng PAR at ito ay namataan naman sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, kumikilos naman ito papalayo sa ating bansa kaya wala itong magiging epekto sa kalagayan ng ating panahon. Samantala, binalaan ng Department of Agriculture ang publiko na iwasan ang pagbili ng mga imported na sibuyas. Ito ay sa pangambang kontaminado ng bakterya o iba pang kontaminasyon ang imported na sibuyas dahil hindi dumaan sa pagsusuri. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, walang phytosanitary permit ang mga ito at hindi tiyak kung ligtas kainin ng publiko. Mas malalaki at mas mura umano sa lokal na sibuyas ang mga imported na sibuyas na nabibili sa mga pamilihan. Ito na nakialam na ang Malacanang. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalimang investigasyon
sa kaso ng mga nawawalang sabungero upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy ang pagtutok ng administrasyon sa nasabing issue, lalo't meron nang lumutang na 4 na testigo na maaring makatulong sa pagresolba sa krimen. Pero binigyan din ng Malacanang na kinakailangan pa rin siyempre ng matitibay na ebidensya upang mapalakas ang nasabing reklamo o kaso. Iwala naman ang Malacanang sa integridad ng hudikatura para maresolba ang kaso. Sinabi pa ng Malacanang na ito'y kasunod ng pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na posibleng may makapangyarihang personalidad ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. At hinihinalang ito ay sabi nga ni Justice Secretary Boying Remulla, ito ay may malakas na impluensya hanggang sa Court of Appeals hanggang Supreme Court. Sa nasabing pagkawala ng mga sabungero ay idinadawit din ang isang babaeng showbiz personality at kamakailan ay may nasasangkot na rin na isang senador, wow, sino siya, at 2 kongresista. Ito'y malaking hamon ngayon sa PNP, ayan General Torre, at NBI Director Jimmy Santiago. Samantala, kinasuhan ng cyber libel ni Senadora Risa Ontiveros sa National Bureau of Investigation o NBI ang bumaligtad na Senate witness na si Michael Murillo at ang nasa likod ng social media account na Pagtanggol Valiente na nag-upload ng viral video. Kabilang din sa inireklamo ng senadora ang 12 social media personalities na nagpakalat umano ng fake news, kabilang sina Sasrogando Sasot, Jay Sonza, Trixie Cruz Angeles at Banat Bay. Sabi ni Ontiveros na maghahain din siya ng mga reklamong kriminal oras na matukoy ang mga nasa likod ng tinawag niyang kasinungalingang tumatarget hindi lang sa kanya kundi maging sa kanyang mga staff at buong Senado. Sa video, sinabi ni Murillo alias Rene na binayaran umano siya ni Ontiveros upang tumestigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Quiboloy. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ontiveros. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Murillo. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Murillo. Samantala, maagang nireject. Tinutulan kaagad ng Department of Interior and Local Government ang tangka ni dating Congressman Arnie Tebes na siya ay isailalim sa house arrest. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos bigyan ng clearance sa mga doktor sa PGH ay maaari na ibalik sa kulungan ang dating kongresista. Sinabi pa ni Remulla na lalong hindi bibigyan ng VIP treatment o anumang espesyal na pabor si Tebes habang ito ay nakulong sa detention facility ng Camp Bikutan sa Taguig. Ang dating kongresista ng Negros Oriental ay sumailalim sa tinatawag na appendectomy noong June 18. At siya ay inakusahan sa bilang mastermind sa pagpatay sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Governor Digamo.
Samantala, nakabalik na sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Bicutan, Taguig City si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma sa DZRH News ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera na bandang alas 9 kagabi na ihatid pabalik sa BJMP si Teves galing sa Philippine General Hospital. Matatandaang isinugod sa ospital si Teves nitong Hunyo 17 matapos makaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Sabi na abogado ni Teves na si Attorney Ferdito Pasio, nakakaranas pa rin umano si Teves ng pananakit ng tiyan kaya posibleng sumailalim ito sa follow-up check-up sa susunod na linggo. Nilinaw naman ito Pasio na ang mga doktor niya sa PGH na ang pupunta kay Teves sa Annex 2 ng BJMP. Ipinauubay na ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang disposisyon sa ibinigay na sanksyon ng Chinese government. Kahit dating Senador Francisco Tolentino kaugnay ng kanyang mga banat at paninindigan sa isyu sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ito'y nasa jurisdiction na ng DFA ang isyu dahil may kinalaman ito sa ibang bansa. Wala rin manong nababanggit ang Pangulong Bongbong Marcos kung may balak bang ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian upang talakay na aksyon ng China laban kay Tolentino. Pero sinabi ni Castro na ang tunay na Pilipino ay mga Pilipino na pro-Philippines at hindi mapatahimik at hindi mapagbabawal ipagtanggol ang karapatan ng bansa at maritime rights. Ayan. Sabi ng iba, yun ang mga pro-China. Ayan. I-declare ding persona non grata. Oh. Samantala, naghain si Senator Panfilo Ping Lacson ng panukalang batas na magre-regulate sa paggamit ng social media platforms ng mga menor de edad. Layunin ng panukala na protektahan ang mga kabataan na may edad 18 pababa at pagbawalan ng mga menor de edad sa paggamit ng social media services. Ang mga social media platform ay magkakaroon ng reasonable steps at age verification measures para matiyak ang edad, ID verification, facial authentication at iba pa. Hinalimbawa ni Senator Lacson ang pag-aaral ng UNICEF o United Nations Children's Fund na marami sa mga kabataang Pilipino ang biktima ng cyberbullying, body image pressures at online harassment dahil sa exposure sa social media. Kinalampag naman ng simbahan ang gobyerno dahil sa pagkakalulong ng mga kabataan sa online gambling. Ikinabahala ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang pagiging easy access ng mga online gambling platforms lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Cardinal David, wala nang mas titindi pang kabaliwan sa ahensya ng gobyerno na kunwaring nababahala sa illegal na offshore gambling. Ngunit ginaganong legal ang online gambling sa bansa. Sinabi pa ni Cardinal David na nakababahalang bukas ito anumang oras at ine-endorso pa ng masikat na artista lalo na sa social media. Sabi ni Cardinal David, pupulutin sa kanyang o sa kangkungan ang bayan kung hindi kikilos ang lahat para masolusyonan ang mga nalululong sa sugal. Samantala, arestado ang 74 na kataong sinasabing utak ng offline raffle draw ngunit nagbebenta ng ticket sa pamamagitan ng social media sa isang events place sa San Vicente, Tarlac. Kinabibilangan ito ng 3 financier at operator, 18 admin staff, 43 head distributor, 19 na distributor at 11 ahente. Ayon kay Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Bernard
Diang. Nasa 1,000 ang naaktuhan sa lugar kasama na ang mga tumaya o bumili ng raffle ticket sa umano'y malaking operasyon ng iligal na sugal. Narito si Director Police Brigadier General Bernard Diang. Ang una nating nahuli dyan ay yung mga downline distributors. Nung nahuli natin yung mga downline distributors, na-identify natin naman yung mga middle level distributors hanggang sa maabot natin yung pinaka main distributor. Ito na yung isang tao na pinagmumulan ng mga supply na tinatawag nating party drugs. At nung nahuli natin yung main distributor, na-identify na natin yung leader ng sindikato. Nabatid na walang kaukulang permit o dokumentasyon ang nasabing operasyon. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. O yung mga minoridad sa Maynila, makinig kayo ha. Ayan, curfew sa lungsod ng Maynila para sa mga kabataan. Yung mga 17 years old pababa, ipapatupad ang curfew ni Yorme Isko. Alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sabagay. Ano ba ginagawa kasi ng bata ng alas 10 lang hanggang alas 4? Sang-ayon tayo dyan. Ayan. Correct. Sige, tuloy mo lang Yorme, ha? Samantala, Shabu Laboratory ni-raid naman ng PNP at PIDEA sa Central Visayas. At isdang tawili sa Taal Lake, wag daw mangambang kainin, baka kontaminado ito ng bangkay ng tao. Safe daw kainin ayon sa BIFAR. At 1,000 pisong buwanang allowance sa mga estudyante. Maganda sa mga magulang yan, sa mga estudyante. Isinusulong naman sa Kongreso. Papasakaya. Abangan. Sana, lakay. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Evelyn Laureta, Dr. Isa Suntay, Dr. Beng Lee, alas 4:26. Ang oras na Happy birthday, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Miss Leta, anong birthday gift ni Pangulong Marcos kay birthday girl? Oo. Kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos sa kanyang 96th birthday. Wow. Talagang humahabol kay Manong Johnny. Happy birthday po, Happy Madam First Lady. Abay, binabati rin po kayo ni Ate Shirley Torrio. Ayan. Ay, Manang Shirley at saka si Manang Biday. Ayan. Si Manang Aimee kaya. Babati rin kaya. At saka si Irene. Ayan. At mga apo. Ayan. Saan kaya ang celebration ngayon? Happy birthday, Madam First Lady Imelda. At happy birthday din kay Kabayan. Ha? Ngayon ba ang birthday ni Kabayan o sa Sabado? Ayan. Dating Vice President Noli Di Castro at ganoon din si Kapitan Lucio Tan. Happy birthday po. At ganoon din si J.M. Johnson from Potentate Nelson Yao. Aba, labatayin ko yung Johnson. At happy birthday din kay Maricel. Aba, birthday pala ni Maricel, ha? Maricel Tulfo, ang anak ni Senator Raffy Tulfo. Happy birthday din kay Omar Danan ng Florida Blanca, Pampanga. Pagbati mula naman kay Senator Florante Rosales. Ayan. Ating Tet de Hoya, happy birthday. At kay Mista, ha? Ayan. Sa mga nakilala kay Mista, baka di niyo pa alam, General Danny Constantino, abay birthday din po niya ngayon. At binabati ng mga Mista sa PMA Sandigan 82. Happy birthday po sa inyong lahat. At binabati natin si Helen Lim, si Presi Agawin. Aba, mga tennis players sa sa BIR Mistea, ha? Gusto nilang gayahin si
Alexandra Ayala. Ayan. Ay, kaya't ko yan, lakay. Ayan. Bagets pero very talented. Ayan, kaya lang natalo kagabi, ha? Okay Di bale, lang. ha? Meron pa yata isang chance, Yan. di ba, Commissioner Noli Ayala. Ayan. At binabati natin si ating Aloha. Ayan. Aloha ng Waikiki, Quezon City. Saan yung lakay? Diyan lang sa Quezon City. Ayan. Dating girlfriend ni Kuyang Larry Francisco yan. Magandang hapon, Kuyang Ateng. At bago ang ating mga balita, abay, mamigay nga muna tayo ng premyo. Malaman natin kung masagot niya itong tanong natin sa ating winner na nagpadikit ng sticker. Ayan. Andyan na ba? Sino? Si Kuya Huben. Si Kuya Huben Dayanan ng 13 Martires, Cavite. Kuya Huben, magandang hapon po. Opo, magandang hapon din po. Ba't parang kang malungkot, Kuya? Ay, hindi po. Di ba, Kuya? Opo. Mukhang di ka pa nakainom ng vitamin E, Kuya. Ayan. Ako, hindi pa. Hindi pa. O sige, papunta ko si Sherwin, bibigyan ka ng vitamin E para sumigla-sigla ka, Kuya. Ayan. Anong sasakyan mong dinikitan ng DCRS sticker, Kuya Huben? Tricycle po. Tricycle. Ayan, biyaheng ano? Biyaheng pa, pa De Ocampo. De Ocampo, Baclaran. Nagadayo. Tricycle po. Dyan lang sa Teresa Martiresa. Okay, Kuya Huben, ang tanong ko, ha? Ayan. Abay, dahil ikaw ay taga Teresa Martiresa, Cavite. Ayan. Ang tanong ko ay sino ang dating gobernador ninyo sa Cavite na ngayon ay DILG Secretary na ngayon? Si John Duque Remulla. Ang galing-galing mo, Kuya. Congratulations. Ayan, huwag mong ibaba yung telepono at bibigyan ka ng instruction. Ayan, para kung saan mo i-withdraw ang iyong 1,000, ha? Kung sa Metrobank, BDO, Central Bank. Ayan. Kung kanino na lang i-deposit daw lahat. Kay Mrs. na lang. Kay Mrs. na lang. At ngayon hatawin natin ang mga reports. Unahin nga natin ang report mula sa Malacanang. Abay, matindi mislet, ha? Abay, may direktiba na ang Pangulong Marcos na magsagawa ng malalimang investigasyon. Gaano kalalim yan? Hanggang Taal Lake? Ayan, kasing lalim ng Taal Lake ba yan? Ha? Ayan, tindi, ha? Ayan, para malaman na kung sino ang mga may kinalaman sa larin sa pagpaslang sa mga nawawalang sabungero. Pero hindi yata yan ang report ni Miss... Sa Bali lang kayo, sa Bali. Pero tanongin din natin. Oo. Baka may intelligence report na ang Malacanang, ang NICA, ISAF, NISA, ayan. Kung sino ang mga dawit sa pagkawalan ng mga sabungero. Malacanang sinagot ang paninisi ni Attorney Harry Roque sa Marcos administration sa dinaranas niyang pagkalayo sa kanyang pamilya ngayon. Sino ba may kasalanan? Kimbaso ya. Kimbaso. Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay Miss Thea, pinagsabihan ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na tigilan na ang paninira. Kasunod ito ng pahayag ni Roque na hindi nito mapapatawad ang Administrasyong Marcos dahil sa dinaranas niyang pagkalayo sa pamilya, lalo na sa mga anak, bunsod ng anyay sa pilitang pag-alis ng bansa dahil sa sirkumstansya. Sa press briefing, kinwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro kung bakit ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinisisi ni Roque, gayong siya mismo ang gumawa ng mga bagay na dahilan ng mga kontrobersyang kinakaharap niya ngayon. Giit ni Castro, hindi naman kasama ni Roque si Pangulong Marcos nang nakipag-deal at naglakad ito ng permit ng POGO. Wala rin anyang kinalaman ang Pangulo sa pagbubukas ni Roque ng joint bank account kasama ang kanyang dating staff. Dagdag pa ni Castro, nanggaling rin mismo kay Roque ang mga dokumento at impormasyong ibinahagi nito sa Quadcom ng Kamara. Narito si Yusek Castro.
Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Teka muna, ba't ka nagmamadali? Ayan, kanino ba may order ang Pangulong Marcos sa malalimang investigasyon dun sa mga sabungero? Sa NBI o sa PNP? Oo, nahingan kasi ng reaksyon dyan, Lakay, ang palasyo, at ang sagot ni Yusek Castro sa briefing kanina ay ipinatutuloy ni Pangulong Marcos yung malalimang investigasyon dyan sa isyong yan, Lakay. Ayan. Ang sabi ng Malacanang, may report na ba sila? Ayan. Intelligence report kung sino ang mga involved dyan? Hihintayin daw, Lakay, yung magiging resulta ng investigasyon ng DOJ. DOJ. Ayan. PNP. Walang direktiba sa PNP. Wala pa naman, Lakay. Bakit? Takot ba si PNP chief? Ayan. May pinag-iingatan ba? Ipinaubaya, Lakay, sa mga ahensya kung ano yung nararapat na maging hakbang dyan. Okay, sige. Abangan natin. Teka muna. Saan ang birthday celebration ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos? Anong regalo ng Pangulong BBM sa kanyang nanay? Hindi kami nasabihan, Lakay. Tahimik. Ganun ba? Tahimik? Baka private dinner. Basta ang alam namin ay bumate, ayan, si Pangulong Marcos at maging si First Lady Liza Roneta Marcos kay dating First Lady Imelda Marcos. Ayan, saan ba ang birthday party? Sa Forbes Park ba? Ayan. Nagtanong kami, Lakay, sa hindi nasagot aalamin daw. So, wala pang na-share sa atin. Ayan. Pero walang paggayak dyan sa Malacanang. Wala. Mag-aabang tayo nang lalabas na mga picture sa social media. Ganun kasi nangyayari minsan. Hindi natin nalalaman, tapos may picture na. Baka daw regalo ni Pangulong Marcos kay dating First Lady. Ayan. Baka stem cell. Ayan. Long live, diba? Pansit, long life. Ayan. Long live Queen Mother. Pero believe si Pangulo, Lakay, sa lakas ng kanyang nanay. Sigla pa. Yung kanyang kalakasan at sa pagmamahal ay magpapatuloy daw na gabay at inspirasyon sa kanila sa araw-araw. Talaga. Yung kanyang mensahe sa kanila. Ayan, talaga, ha? Ayan, tignan natin kung abutin din niya yung edad ni Manong Johnny. Ayan. 100 plus. 101, 101. Malapit na. Malapit na, Lakay, kasi 96 na. Pwede, malapit sa bigyan ng 100,000. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress, hindi gugulantangin ang issue ng speakership race. Idetalye mo ang balitang yan, RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Thea at Lakay, nakasisiguro si late Representative Martin Romualdez na mananatili bilang House Speaker ngayong 20th Congress. Ang kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, bago mag-sine-die adjournment ang 19th Congress, nagpahayag na ng suporta ang 283 members ng Kamara para magpatuloy si Romualdez bilang House Speaker. Nakapalooban niya ito sa manifesto of support na pinirmahan ng mga kongresista at kanilang political party. Kaya sabi niya, Asidre, hindi na daw issue ang speakership race sa pagbubukas ng 20th Congress at hindi niya magiging abala ang mga ganap sa umaga bago ang SONA ng Pangulo. Narito si Tingog Party List Representative Jude Asidre. The Speaker right now has 283 members of the 20th Congress who have expressed in writing their support for the Speaker. I don't think this is anymore a question that needs to be resolved. That question has been the issue on the speakership has already been resolved many weeks ago. And I think our support for Congressman Martin Romualdez to be the next Speaker of the House remains strong as ever. Sa
tradisyon, nagtatalaga ng mga opisyal ng 2 kapulungan ng Kongreso sa umaga ng pagbubukas ng sesyon. Kung si Romualdez ay nakasisiguro na sa pagiging speaker, inaabangan naman ang ganap sa Senado matapos lumutang ang pangalan ni Senator Tito Soto na hamon daw sa liderato ni Senator Cheese Escudero. Sa hapon naman ay sasaksihan ng mga mabatas ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Neil Cregunaga nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Abay, matatag ang Mr. Speaker. Ayan, Ferdinand Martin Romualdez. Ayan. Walang malakas na contender eh. Medyo mahina si Kong Toby Chanco. Ayan. Si umatras natin si Congressman Albi Benitez at Duca Frasco ng Cebu. Ayan. Parang wala nga masyado matunog lakay sa Congress. Kasi ang speakership race, Miss Thea, depende rin sa kumpas sa Malacanang. Siyempre, pinsan. Kung mahina yung speaker sa Kamara, baka magdelikado pa ang presidente. Baka may mag-file pa na impeachment dyan. Maiba ang kumpas. Senator Risa Hontiveros, hindi balat sibuyas sa mga batikos. Subalit, kailangan lamang daw niyang tumindig laban sa mga walang batayang mga paninira. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Mistea, bukas si Senador Risa Hontiveros sa anumang uri ng mga puna dahil bahagi umano ito ng buhay sa serbisyo publiko. Ang hindi lamang umano nito matanggap ay ang mga kasinungalingan ay pinupukol sa kanya at idinamay pa ang mga testigo ng Senado, kanyang mga staff at ng buong Senado. At ang dahilan, ito ang dahilan kung kaya't nagkain siya ng reklamo sa National Bureau of Investigation upang hubaran ng maskara kung sino ang nasa likod ng video ng dating testigo sa Senado laban kay Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na si Michael Maurilio at sa mga nagpapakalat nito. Sa kanyang video, sinabi ni Maurilio na binayaran siya ng 1 milyong piso ni Senador Hontiveros kasama sa mga inireklamo dahil sa pagpapakalat umano ng libelous video ay ang mga pro Duterte vloggers na sina Crisette Cho, Jay Sonsa sa Sasot, Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan, Banat Bay, Rob Ranches, Aaron Peña alias Old School Pinoy, Tio Moreno, Rideles Guerra, Joey Cruz, Eric Celis at Attorney Ronnie Randolph Libayan. Kasama din sa pinaimbestiga ng tinawag niyang fake news channel na Pagtanggol Valiente na bagong bukas lang noong June 24, 2025. Narito si Senador Risa Hontiveros. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Bahagi ng pahayag ni Senador Risa Hontiveros, ito si RH Raymond Advance para sa DZRH. Mayor, ipapatawag ba ni Senator Risa yung mga bumanat sa kanya o magpa-file siya ng cyber libel? Ang kasunod nito, pag meron na daw confirmation, Mayor, galing sa National Bureau of Investigation, susunod na yung mga kasong kriminal na kanilang ihahain pagkatapos ng formal investigation at kung may recommendation ng ibibigay sa kanila ng National Bureau of Investigation, Mayor. Ayan, nasa Senate presidency, sino ang kailan malalaman kung mananatili ba si Senator Cheese as Senate President o babalik ang Senator Tito Sen? Mukhang given na, Mayor, yung numero nila. Ang kailangan lang ay confirmation na pagdating sa July 28. Numero nino? In favor of? Numero ni Cheese. So, yamado pa. Sa tingin niyo sa Senado, mananatili si Senator Cheese as Senate President?
Sabi nila Senator Alan at Senator Joel, Mayor, dahil as of today daw, more than 13 ang hawak nila, ang tawag nga nila super majority. Yung tawag nila. Pero meron namang bumubuo ng bloke ni Senator Tito, parang ang sabi ni Senator dating Senate President Mig Subiri, ay ano daw ang tawag dapat sa kanila ay veterans block, pero sabi ni Senator Ping Lacson ayaw daw niya yung veterans block, conscience block. Conscience. Kasama niya si Tito Sen, si Senator Ping, Senator Mix at Senator Laurel Ligarda. 4 sila doon. Ayan, mas may dating yung conscience block kesa ka veteran block. Ayan, anyway, iba talaga pagka may bilyon, ano, ha? Ayan. If the price is right, Balakay. Matatag. Ayan. Siyempre. Sana all. Kaya lang may nagtatampot, may mga nabukulan. Sige, abangan na lang natin dyan. Basta kahit sino man ang maging Senate President, basta ayusin ang trabaho sa Senado. Malalaman natin, Mayor at Ms. Thea, pagbalik o pag-convene ng 20th Congress sa July 28. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Thea. Okay nga Rud, maraming salamat, Raymond. Samantala, posibleng epekto ng alien fish sa mga isda sa Laguna de Bay, pinag-aaralan na ng DABFAR. Idetalye mong balitang yan, RH5 Val Gonzalez. Val! Ms. Thea at Mayor, gumagawa na ng hakbang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa napaulat na presensya ng tinfoil barb o alien fish sa Laguna de Bay. Ang tinfoil barb ay isang non-native fish na karaniwang ginagawang alaga sa aquarium. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at spokesperson Arnel Dimesa, minomonitor na ng BIFAR ang presensyang ito ng naturang isda at nagsasagawa ng assessment sa posibleng epekto nito. Nag-mobilize na rin sila ng technical teams upang i-manage at bantayan ang populasyon ng nabanggit na tinfoil barb. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang DABFAR sa mga kaukulang lokal na pamahalaan at Laguna Lake Development Authority o LLDA upang makagawa ng nararapat na hakbang tungkol dito. Sakaling mapatunayan aniya na mayroong banta ito sa ecological balance o sa iba pang mga isda, nakanda ng BIFAR na magpatupad ng iba pang kinakailangang interventions. Una nang nagbabalang ilang biologists mula sa Ateneo de Manila University laban sa tinfoil barb na namataan sa Laguna de Bay na maring makaapekto raw sa mga isdang nahuhuli sa nabanggit na lawa. Ano tawag, Bal? Akala ko gawa nung bangkay ng mga itinapon na sa bungero dyan. Kung iba pala yan. Alien fish. Alien fish pala yan. Ano itsura ng alien fish? Ano itsura alien fish na yan? Parang ang itsura nito, Mayor, parang silverish, pero yung mga paligpik nito may pula-pula. Mayroong pula-pula. Ito raw dapat ay inalagaan lang dun sa aquarium. Meron sigurong nag-aalaga. Pinakawalan doon. Pinakawalan. Sa anumang pamamaraan pinakawalan doon sa Laguna de Bay. Ayun, dumami na ng dumami. Parang janitor fish, ha? Ayan. Nung araw, Mayor, tama ka. Alam mo naman, ang ginawa ng janitor fish noon, naging problema rin yan noon. Pero, nang i-adapt ng dalhin dyan sa Marikina River, abay nakabuti pa dahil nilinis ito yung mga lumot ng river. Isa pang inihahalin tulad, Mayor, kahit hindi masyadong nababal naman ang Department of Agriculture, BIFAR, yung knife fish, ilang taon na yung nakalilipas. Knife fish, parang kutsilyo. Dahil nanginginain ito noon nanginginain ito, Mayor, ng mga isdang makita dyan din sa Laguna de Bay noon. Pero ang pinangangambahan noon na epekto ay hindi naman nangyari, kaya sa pahayag nitong si Asek Dimesa ay kailangan mo ng pag-aralan kung may epekto o banta ba ito sa mga isda sa Laguna de Bay, dahil yung knife fish ngayon ay naibebenta na rin sa 40 pesos kada kilo at hindi naman naging banta o hindi naman nito kayang kainin yung mga isdang nandyan sa Laguna de Bay. Di ba pwedeng gawing sinigang yan? Oo nga, ano ba lasa niyan? Parang sap-sap,
Parang Very Ilocano daw tayo, Lakay. Lahat na lang gusto nating kainin. Daga nga, kinakain eh. Oh, crickets, di ba? Dagang bukid, mga kamaro. Ayan. Beetle, ano yung... Salagubang. Salagubang. Kaya huwag kayo basta-basta nagpapakita ng mga ganyan sa mga Ilocano. Ayan. Baka masashimi natin yan. Kikilawin agad yan. Exactly this Mayor, dahil parang yung gustong sabihin hindi lang mabanggit itong si Asek Timesa, baka sa katagalan maging kaibigan na rin ng mga mangingisda katulad ng knife fish na napakikinabangan na rin ng mga mangingisda. Na malaki yung knife fish, Mayor, sa pangalan pa lang kutsilyo. Kaya hindi naman ito naging problema na masyado dyan sa Laguna, Dibay. Okay, Ngarud. Maraming salamat, Val. Val Gonzales, back to you, Mayor, at Miss Taya. Maraming salamat, Val. Babalikan pa natin ilang pang detalye na ating mga balita. Oras, Miss Taya. Ganap ng alas 4:57. Imposibleng makain na matawilis ang mga missing sabungero na sinasabing itinapon sa Taal Lake. Sinabi ni Engineer Mario Balason ng Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated, imposible raw nakainin ng tawilis ang bangkay na masabungero dahil meron silang tinatawag na feeding protocol. Ano yung feeding protocol na yan? Pakinggan natin si Engineer Mario Balason. From sinking feeds ay gumamit kami ng floating feeds. At bukod po sa doon po sa ating narinig tungkol doon po sa mga sabungero na sinabi na tinapon sa fish pond. Lilinawin ko po, dito po sa Taal Lake ay wala pong fish pond. Ang aming pong pag-aalaga ng isda ay naka-cage na ang lalim po ng aming pinaglalagyan ng cage ay nasa pinakamababa ang 30 meters to 60 meters. At yun po ay naka-float po yung aming cage, so nakakawang po sa lupa, hindi po nakatanim sa lupa. Yun po ang paglilinaw, yung naririnig ko po ay tinapon sa fish pond. Ngayon, kung sa cage naman po itinapon, hindi na po natin kailangan ng technical divers at pwede na pong itaas natin ang lambat at doon na natin kukunin. Yun po. At sa balitang showbiz, ayan. Sunshine Cruz, Lakay. Anyari kay Sunshine? Pinabulaanan ang hiwalayan at abuse rumors kay Atong Ha? Bakit? Baka binubugbog sa halik at pagmamahal, di ba? Bakit anong sabi? Ito nga, alamin natin ang detalye sa ating Diyosa ng showbiz. Binubugbog ng pagmamahal? Baka? Oo, kasi pinabulaanan niya, Lakay. I-detalye mo nga ang showbiz news na yan, Diyosa Cruz. Kung binubugbog ng pagmamahal, dapat mag-un pa rin sila. Mag-un? I-detalye mo, Diyosa. Miss Thea Talakay, mariing itinanggi ni Sunshine Cruz ang mga kumakalat na chismis na hiwalay na sila ng negosyanteng si Atong Ang at na siya umano'y sinasaktan nito. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng aktres ang screenshots ng ilang online post mula sa iba't ibang accounts at tabloid-style pages na naglalabas ng pekeng balita hinggil sa kanilang relasyon, pati na rin sa kanyang mga anak. Pinabulaanan din ni Sunshine ang umano'y buntis na anak at iginiit na pawang fake news ang mga ito. Kasabay nito, pinaalalahanan niya ang publiko na huwag basta-bastang maniwala sa mga nababasa online, lalo na kung mula ito sa kahina-hinalang source. Kasama rin sa kanyang post ng isang checklist kung paano matutukoy ang peking balita at isang quotation. Matatadaang nakumpirma ang relasyon ni Sunshine at Atong matapos kumalat ang isang video kung saan makikitang naghahalikan ang dalawa sa loob ng isang cockpit arena. Nauna nang umugong ang mga chismis sa kanilang relasyon noong nakaraang taon matapos silang mamataang magkasama sa isang party. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka muna, nasa na si Gretchen? Bakit sila ba, Lakay? Hindi, dati, di ba? Di ba friends lang sila? Lucky Charm? Si Gretchen, Lucky Charm ba yun? Naghahalikan? Good luck kiss. Ganun ba diba? yan? Ano balita kay Gretchen? Lagreta, Diyosa. Tingnan mo to, nagpaalam na. Ang bilis umexit, Lakay. Ayan, nagpaalam ka naman, dyan ka ba? Binabaan na tayo, Lakay. Tinanong ko lang si Lagreta, di na nag-extra.
At yan ang kabanan. Uy, maraming salamat Mr. Michael is my guy. Naku. Abay, humihina ang piso natin, Miss Thea, ha? Ang palitan ng dollar ngayon ay 56.36. Samantalang kahapon ay 56.30. Oh. 6 centavos. At yan ang kabanan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Oy, magandang hapon. Kumusta ang kape natin dyan, Chairman Kapitan Rex Kayanong? Ayan. Hindi na po kayo nagde-derby ni Atong Ang. Ayan. Pagka tinatanong si Atong Ang sa derby, pinopost eh. Ayan. Wala siyang post ngayon. Ako po si Deo Macalma. Thea Petro Corpus. At susunod na mga balansadong balita, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, 5:04.